Sa bawat paggising sa umaga may maliit na tinig na kumakalabit sa konsensya. Ito ang tanong na pilit nating iniiwasan. Bakit hindi pa natin naaabot ang antas ng buhay na alam nating kaya natin? Marami ang naghahangad ng pag-unlad, ngunit kakaunti ang handang humarap sa sariling anino. Ang mga ugaling matagal nating pinapalampas ay siyang pumipigil sa atin. Ngayong 2026 panahon na para harapin ang katotohanan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. May sabi si Marcus Aurelius na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang disiplinahin ang sarili. Ang pag-unlad ay hindi regalo kundi bunga ng paghubog ng ugali. Kung ayaw nating maipit sa parehong siklo, kailangang suriin ang mga kilos na palihim na kumukulong parang hangin sa likod ng bawat pagkabagal. Ang taong hindi marunong kumilala ng sariling kahinaan ay paulit-ulit na natatalo. Ang taong handang magbago ay laging nakaabang sa tagumpay. Ngayon bubuksan natin ang 10 ugaling kailangang baguhin bago lumalim pa ang panibagong taon. Ito ang mga pasaning kailangang bitawan upang sumulong. Ito rin ang magiging simula ng panibagong lakas na magtutulak sa iyo papunta sa mas mataas na antas ng buhay. Number 1. Ang ugaling pagpapaliban. May sandaling akala natin na ang bukas ay laging nariyan, kaya hindi natin binibigyang halaga ang ngayon. Ngunit ang oras ay dumadaloy na parang ilog na hindi mo maaaring balikan kapag lumampas na. Ang pagpapaliban ay parang manipis na hibla na unti-unting pumipigil sa lakas at galaw ng buhay. Kapag inuuna natin ang madaling gawain kaysa sa mahahalagang tungkulin, humihina ang tibay ng loob at direksyon, nawawala ang malinaw na landas dahil pinipili natin ang komportableng pahinga kaysa kinakailangang pagsusumikap. At sa bawat araw na nagdadaan, lumalayo tayo sa mga layuning matagal na nating inaasam. Sa aral ng mga Stoic, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa dami ng ari-ari ang hawak, kundi sa paraan ng paggamit sa oras. Bawat araw ay paanyaya para paunlarin ang sarili at paigtingin ang disiplina. Ang kilos ay nagiging sandata upang ang bawat sandali ay magbunga ng pagunlad imbes na panghihinayang. Ang taong palaging naghihintay ng perpektong pagkakataon ay madalas na nabibigo dahil ang perpekto ay hindi dumarating. Ang taong kumikilos kahit magulo ang sitwasyon ay mas nagiging matatag at mas malapit sa tagumpay. Ang tapang na magsimula kahit walang kasiguruhan ay isa sa pinakamataas na anyo ng lakas. Ngayong 2026 panahon, nang pakawalan ang ugaling nagpapabigat sa pag-usad, piliin ang aksyon kahit maliit at simple sapagkat ito ang nagbubukas ng bagong momentum. Piliin ang pag-usad sapagkat ang naghihintay ay napag-iiwanan at ang kumikilos ang umaangat. Number 2. Ugaling mabilis sumuko. Maraming tao ang nag-uumpisa nang may apoy ngunit madaling naubusan ng lakas kapag humarap sa unang balakid. Ang pagsuko sa unang hirap ay parang pagputol sa punong hindi pa nabibigyan ng panahon para tumibay ang ugat. Ito ang ugaling pumipigil sa tunay na pag-angat. Kapag hinayaan nating mangibabaw ang pagod, mas nangingibabaw ang takot kaysa determinasyon. Lumiliit ang pananaw dahil inuuna ang pakiramdam kaysa pangarap. Unti-unting bumababa ang kumpiyansa sa sarili tuwing iniiwan natin ang laban. Sa aral ng mga Stoic, ang hirap ay hindi kaaway, kundi kasama sa paghubog ng tibay. Ang pagsubok ay hindi kaparusahan, kundi proseso ng pagpapalalim ng karakter. Ang pagtitiis ay nagiging daan para makita natin kung gaano kalawak ang ating kakayahan. Ang taong mabilis sumuko ay nananatiling bihag ng sariling alinlangan. Ang taong nagpapatuloy kahit mabigat ay nagiging mas matatag kaysa saan man siya nagsimula. Ang tunay na pag-asenso ay nakasalalay sa lakas ng loob na magpatuloy kahit hindi magandang tingnan ang daan. Ngayong 2026, kailangan ng wakasan ng ugaling agad, sumusuko. Piliin ang pagpupursige kaysa pag-atras. Piliin ang pagbangon sapagkat ang nagpapatuloy ang siyang nakakakita ng landas na hindi nakikita ng sumusuko. Number 3. Ugaling takot magkamali. Maraming pangarap ang hindi umaabot dahil natatalo tayo ng sariling pangamba bago pa man magsimula. Ang takot magkamali ay parang pader na hindi nakikita ngunit matigas na humahadlang sa pag-usad. Ito ang ugaling lumalason sa tapang
at nagpapabagal sa pag-unlad. Kapag inuuna natin ang pangamba, humihina ang loob at nababawasan ang lakas ng loob na sumubok. Nawawala ng sigla ang isip dahil mas binibigyan ng bigat ang posibilidad ng pagkukulang kaysa sa oportunidad na matuto. At sa bawat araw na iniiwasan natin ang pagkakamali, mas kumikitid ang mundong dapat sana ay lumalawak. Sa aral ng mga Stoic, ang pagkakamali ay gabay na nagtuturo ng direksyon. Ito ang nagpapatatag ng loob at nagpapalalim ng pangunawa. At ito rin ang humuhubog ng karakter na hindi madaling matinag. Ang taong takot magkamali ay bihirang makakita ng bagong daan. Ang taong bukas sa pagkukulang ay mas madaling natututo at mas mabilis sumulong. Ang lakas ng loob na kumilos kahit may posibilidad ng pagkakamali ay mas mahalaga kaysa perpektong simula. Sa pagharap sa bagong taon, mas makabubuting piliin ang pagkatuto kaysa pag-iwas. Ang tapang na sumubok ay magiging sandata mo sa bawat hamon na darating. At ang taong handang magkamali, ang siyang nagiging tunay na handa umasenso. Number 4. Ugaling puno ng palusot. Maraming pangarap ang hindi umaabot hindi dahil kulang ang talento, kundi dahil lagi nating inuuna ang dahilan kaysa hakbang. Ang palusot ay parang manipis na ulap na tumatakip sa totoong problema. Ngunit hindi ito kailanman nagdadala ng solusyon. Ito ang ugaling unti-unting kumikitil sa lakas ng loob at disiplina. Kapag masabala tayo sa paglikha ng dahilan, kaysa sa paggawa lumalabo ang direksyon at humahaba ang distansya sa gusto nating marating. Nauubos ang lakas dahil pinag-iigihan natin ang pagdepensa sa sarili imbes na pagbutihin ang aksyon. At sa tuwing umaasa tayo sa palusot, mas nauubos ang tiwala sa sariling kakayahan. Sa aral ng mga Stoic, ang pinakamalaking hadlang sa pagunlad ay ang pagtangging akuin ng responsibilidad. Ang tapang na kilalanin ang sariling kakulangan ay mas mataas kaysa tapang na magpaliwanag. At ang katapatan sa sarili ang tunay na pundasyon ng matatag na buhay. Ang taong laging may dahilan ay bihirang makaangat dahil inuuna niya ang paliwanag kaysa pagbabago. Ang taong handang humarap sa katotohanan ay mas mabilis nakakahanap ng solusyon kahit magulo ang sitwasyon. Kung ang isip ay nakatuon sa dahilan, magiging dahilan din ang kapalit ng buhay. Sa paglapit ng mga susunod na yugto ng buhay, mas mabuting piliin ang pruweba kaysa paliwanag. Mas mabuting piliin ang hakbang kaysa dahilan. At mas malayo ang mararating ng taong handang bitawan ang palusot upang bigyang daan ang tunay na pagunlad. Number 5. Ugaling walang paninindigan. Maraming tao ang may magagandang pangarap, ngunit kulang sa tibay kapag oras na para tumayo sa pinaniniwalaan. Ang kawalan ng paninindigan ay parang barkong walang timon, na basta lang dinadala ng alon. Ito ang ugaling nagpapahina sa karakter at nagpapabagal sa pag-angat. Kapag hindi matatag ang loob, madaling maapektuhan ng opinyon ng iba ang direksyon ng buhay. Nawawala ang malinaw na layunin dahil inuuna ang pakikisama kaysa prinsipyo. At sa bawat pagkakataong hindi tayo tumitindig, unti-unting nabubura ang tiwala sa sarili. Sa aral ng mga Stoic, ang paninindigan ay isa sa pinakamataas na anyo ng lakas. Ito ang nagbibigay ng direksyon sa isip at tibay sa loob. Ito rin ang nagiging sandigan sa gitna ng gulo at pagkalito. Ang taong walang paninindigan ay madaling matumba dahil wala siyang matibay na pinanghahawakan. Ang taong may malinaw na prinsipyo ay nakakasulong kahit marami ang kumukontra. At ang paninindigan ang nagbibigay saysay sa bawat aksyon at desisyon. Sa paglalakad natin sa bagong yugto ng buhay, mas magiging tiyak ang pag-usad kung malinaw ang paninindigan. Mas nagiging matatag ang loob kapag alam mo kung saan ka nakatayo. At ang taong may prinsipyong pinanghahawakan ay siyang higit na nakakaabot sa mataas na antas ng tagumpay. Number 6. Ugaling inaatake ng galit sa maliit na bagay. Maraming araw ang nasisira hindi dahil sa malalaking problema, kundi dahil sa maliliit na bagay na pinapalaki ng emosyon. Ang galit na hindi nakokontrol ay parang apoy na lumalaki mula sa isang maliit na baga. Ito ang ugaling sumisira sa kapayapaan at malinaw na pag-iisip. Kapag hinayaan nating mangibabaw ang galit, lumiliit ang kapasidad nating makapagdesisyon ng tama. Nababalot ang isip ng pangungutya at inis imbes na dahilan at pag-unawa. At sa bawat pagputok ng emosyon, mas lumalayo tayo sa taong nais nating maging. Sa aral ng mga Stoic, ang galit ay isang uri ng pagkatalo sa sarili.
Ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahang maging kalmado sa gitna ng panggigigil, at ang pagkontrol sa emosyon ay mas mataas na tagumpay kaysa pagwawagi sa argumento. Ang taong madaling magalit ay madaling madala ng sitwasyon. Ang taong marunong huminga at magbitiw ng bigat ay mas malinaw mag-isip at mas mabilis makaangat. At ang kapayapaan ng loob ay nagiging sandata laban sa anumang kaguluhan sa paligid. Sa mga susunod na hakbang ng buhay, mas magiging magaan ang paglalakbay kung matutong pakalmahin ang diwa bago kumilos. Mas nagiging matatag ang landas kapag hindi tayo alipin ng init ng ulo. At ang taong marunong tumahimik bago sumabog ay siyang nagwawagi sa mas malalim na laban. Number 7. Ugaling laging naghahanap ng mabilis na resulta. Maraming tao ang nadi-discourage hindi dahil mahirap ang pangarap kundi dahil gusto nila ng tagumpay bago pa man sila tumibay. Ang paghahangad ng agarang bunga ay parang pagtatanim ng binhi at paggalit kapag hindi pa tumutubo kinabukasan. Ito ang ugaling nagpapahinto sa pag-unlad bago pa man ito magsimula. Kapag inuuna natin ang bilis, nawawala ang pagtuon sa kalidad ng ginagawa. Nabubuo ang paniniwalang sapat na ang mabilisan na pagsisikap para sa malaking tagumpay. At kada araw na hindi agad dumarating ang resulta, lumalakas ang pagdududa sa sarili. Sa aral ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay nahihinog sa proseso, hindi sa pagmamadali. Ang disiplina at pasensya, ang dalawang haligi ng pag-unlad na hindi maaaring palitan. At ang mga bagay na may tunay na halaga ay may sariling panahon ng paglago. Ang taong naghahanap ng madali ang resulta ay madaling mapagod dahil hindi niya nakikita ang halaga ng maliliit na hakbang. Ang taong marunong maghintay at magsikap ng tuloy-tuloy ay nakakaipon ng lakas at karanasan. At ang mabagal ngunit matatag na pag-usad ay laging mas mabunga kaysa mabilis ngunit hungkag na aksyon. Sa mga darating na buwan magiging mas makabuluhan ang buhay. Kung bibigyang halaga ang proseso ng paghubog, mas nagiging matibay ang pundasyon kapag hinahayaan mong lumago ang sarili sa tamang bilis. At ang taong handang maghintay habang patuloy na kumikilos ang siyang tunay na tumatamasa ng pinakamalalim na tagumpay. Number 8. Ugaling laging umaasa sa motivation. Maraming tao ang hindi makapagsimula dahil naghihintay muna sila ng tamang mood bago kumilos. Ang motivation ay parang hangin na dumarating at nawawala depende sa panahon. Ito ang ugaling hindi makapagbigay ng matatag na pag-unlad. Kapag inaasa ang kilos sa damdamin, nagiging pabago-bago ang direksyon. Nauubos ang oras sa paghihintay, imbes na sa paggawa ng dapat tapusin. At sa tuwing umaasa tayo sa inspirasyon, mas lumalayo tayo sa disiplina na siyang tunay na pundasyon ng tagumpay. Sa aral ng mga Stoic, ang pagkilos ay hindi dapat nakaangkla sa nararamdaman. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kumilos kahit walang gana. At ang disiplina ay isang birtud na nagbubukas ng daan sa konsistenteng pag-unlad. Ang taong umaasa sa motivation ay madaling mapagod dahil wala siyang matibay na dahilan para magpatuloy. Ang taong may disiplina ay lumalakas sa bawat araw dahil ginagawa niya ang kailangan kahit hindi siya ganun ka-inspired. At ang konsistenteng kilos ay mas makapangyarihan kaysa panandaliang sigla. Sa pagharap sa panibagong mga hamon, magiging mas matatag ang iyong buhay kapag pinili mong kumilos dahil ito ang tama at hindi dahil ito ang magaan. Mas malayo ang mararating ng taong inuuna, ang tungkulin bago ang pakiramdam, at ang karakter na nahuhubog sa disiplina ang siyang nagdadala sa pinakamalalim na uri ng tagumpay. Number 9. Ugaling laging may reklamo. Maraming tao ang hindi makausad dahil mas mabilis silang maghanap ng mali kaysa makita ang potensyal ng sitwasyon. Ang reklamo ay parang bigat na isinabit sa likod na hindi nakikita, pero ramdam sa bawat hakbang. Ito ang ugaling kumakain ng enerhiya na dapat sana ay napupunta sa solusyon. Kapag inuuna ang pag-aangal, humihina ang kakayahang gumawa ng malinaw na desisyon. Nababawasan ang sigla ng isip dahil nalulunod sa negatibong pag-iisip, at sa bawat sandaling inuuna, ang hinaing mas tumitindi ang pakiramdam na walang nagbabago. Sa aral ng mga Stoic, ang pananaw ang unang dapat baguhin bago ang sitwasyon. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko, kundi paglinaw ng isip upang makapagdesisyon ng tama, at ang pagkilos ay mas mahalaga kaysa paulit-ulit na pag-uulit ng hinaing. Ang taong laging nakatingin sa mali ay bihirang makaangat dahil hindi niya nakikita ang susunod na hakbang.
Ang taong marunong maghanap ng paraan ay nakakakita ng oportunidad kahit sa gitna ng gulo. At ang pag-iisip na bukas sa solusyon ay nagbibigay ng lakas para umusad ng mas matatag. Sa bawat paglipas ng araw, mas magiging magaan ang iyong paglalakbay. Kung pahihinain mo ang boses ng reklamo sa loob mo, mas nagiging malinaw ang daan kapag inuuna ang paggawa kaysa pag-aangal. At ang taong marunong tumigil sa reklamo ang siyang nakakakita ng direksyong hindi napapansin ng iba. Number 10. Ugaling hindi marunong tumanggap ng pagbabago. Maraming tao ang nananatili sa parehong sitwasyon hindi dahil imposible ang pag-angat, kundi dahil takot silang kumalas sa nakasanayan. Ang pagtutol sa pagbabago ay parang paghawak sa kadena na matagal ng punit. Ito ang ugaling nagbubulag sa mga bagong pagkakataong nasa harapan na. Kapag pinipilit nating manatili sa lumang paraan, humihina ang kakayahan nating matuto. Nawawala ang sigla ng pag-iisip dahil paulit-ulit lang ang mga galaw na hindi na nagdadala ng bunga. At sa bawat araw na itinatanggi natin ang pagbabago, mas tumitindi ang pakiramdam na hindi tayo umaabot kahit malapit na tayo. Sa aral ng mga Stoic, ang pagbabago ay likas na bahagi ng buhay at hindi dapat katakutan. Ito ang humuhubog sa tibay ng loob at katalinuhan ng isip. At ang pagyakap sa pagbabago ay nagiging daan upang makita ang potensyal na hindi natin nakita noon. Ang taong tumatanggi sa bagong daan ay bihirang makaangat dahil nakakulong siya sa lumang bersyon ng sarili. Ang taong bukas sa pagbabago ay mas madaling nakakasabay sa pag-ikot ng mundo. At ang kakayahang mag-adjust ay isa sa pinakamalakas na sandata para manatiling matatag. Sa pag-abot mo sa susunod na yugto ng buhay, magiging mas makabuluhan ang paglalakbay kung tatanggapin mo ang mga pagbabagong darating. Mas lumalawak ang pananaw kapag pinipiling magbago imbes na manatiling nakaangkla sa nakaraan. At ang taong handang yakapin ang pagbabago ang siyang tunay na umaabot sa pinakamataas na antas ng pag-unlad. Sa dulo ng bawat laban may tanong na babalik at babalik. Hanggang saan ka handang magbago para sa buhay na matagal mo nang hinihintay? Ito ang sandaling humuhubog sa hinaharap mo. Marami ang nangangarap pero iilan lang ang handang kumilos. Marami ang nagsasalita pero kakaunti ang handang manindigan. At ikaw, kaibigan, ay narito pa rin nagbabasa at naghahanap ng paraan para umangat. Sa aral ng mga sinaunang pantas, ang pag-unlad ay hindi isang biglaang pagtalon, kundi serye ng maliliit at matitibay na hakbang. Ito ang pag-asang unti-unting hinuhubog ng disiplina. Ito ang tapang na lumalakas sa bawat desisyong kumilos kahit mahirap. Kung kaya mong baguhin ang isa sa 10 ugaling tinalakay natin ngayon, may mararamdaman kang pag-usad. Kung kaya mong baguhin ang 5 mula rito, mababago ang direksyon ng buhay mo. At kung kaya mong baguhin ang lahat, mararanasan mo ang antas ng pag-unlad na hindi mo inakalang posible. Ito ang huling paalala bago mo tapusin ang video. Ang pagbabago ay hindi hinihintay. Ang pagbabago ay pinipili. Muli, kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang pag-unlad ay paglalakbay at mas malayo ang mararating kapag hindi ka nag-iisa. At kung narito ka pa hanggang ngayon, siguradong handa ka nang simulan ang panibagong yugto ng iyong buhay. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.